Naganap na ang mecha transformation sa buong mundo. Kung anong sasakyan ang pagmamayari mo, iyon ang magiging anyo mo bilang isang mecha tao. At base sa kondisyon ng sasakyan ang magdidikta ng iyong kapalaran. Mayroong naging mabangis na sports car. Mayroon namang naging dambuhalang off-road vehicle. At lahat din ng mga hayop ay naging bakal. Naging mga bakal na halimaw na nangangagat ng sino mang makita. At ako, na isang mahirap, ay naging isang maliit na electric scooter lang. Sa 10 taong pakikipaglaban para mabuhay, naiwasan ko ang hindi mabilang na atake ng mga bakal na halimaw. Pero dahil sa mahina kong simula, namatay pa rin ako sa kamay ng ibang malalaking truck. Pero ngayon, daladala ko ang aking mga alaala. At bumalik ako sa panahon isang araw bago ang mecha transformation. Kaya naman, agad kong dinala ang lahat ng aking ipon. At pumunta sa isang bilihan ng mga heavy duty truck. Agad akong sinalubong ng sales agent pagkakita sa akin. Napako ang tingin ko sa isang heavy duty truck sa may sulok. Kulay pula ang katawan nito. 4 na metro ang taas. 12 metro ang haba. 4 sa harap at 8 sa likod ang mga gulong nito. Bawat isa ay halos kasing taas ng isang adultong tao. Isang sulyap pa lang ay makakaramdam ka na ng matinding pagkamangha. Gusto kong bilhin ang truck na to. Maganda po ang inyong napili. Ito po ang bago naming brand, ang Balong. May 8 itong cylinder na makina. 10 tonelada ang bigat. At kayang humila ng 30 hanggang 40 sasakyan na parang katuwaan lang. Ang pinakamataas na bilis nito ay 110 kilometro kada oras. Nagkakahalaga ito ng 680,000. Ang pinakamababang down payment ay 160,000. Sige, yan na ang kukunin ko. Nang marinig yun ng sales agent, agad siyang tumakbo para ay proseso ang mga dokumento. Samantala, ako naman ay hindi man lang nag-alala. Basta mailipat lang sa pangalan ko ang pagmamayari. Bukas ay magiging isa na akong mecha tao. Bayaran pa ang loan. Hindi. Pagkakuha ko ng truck, agad ko itong dinala sa isang talyer. Boss, pakihinaan niyo po ako ng isang malaking espada. 8 metro ang haba at 1 metro ang lapad. Hasin at patalasin ang isang gilid. Kailangan kong makuha yan ngayong araw. Nang makita yun ng may-ari, akma na sana niya akong palalabasin. Agad akong naghagis ng 30,000 sa kanyang mukha. Agad na nag-iba ang mukha ng boss. Gagawin ko yan para sa'yo ngayon din. Pagkatapos nito, naging abala na ang boss. Hanggang 10:00 ng gabi, sa wakas ay natapos din ito. Tumitimbang ng 800 G ang espada. Ang anyo nito ay katulad ng isang tangheng daw. Tuwid na tuwid ang talon nito. Ang dulo ng talam ay pailis ang hiwa. Inilagay ko ang espada sa likod ng sasakyan at kumain ako ng busog. Pagkatapos ay humiga na ako sa loob ng sasakyan para matulog. Tahimik na naghihintay sa pagdating ng mecha. Sa panaginip ko, naramdaman kong lumulubog ang aking katawan. Nahulog sa walang katapusang kadiliman. Hindi may galaw ang mga braso at binti. Hindi ako makapagsalita kahit ibuka ang bibig. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ko iminulat ang aking mga mata. Ang sumagot sa akin ay ang langit-ngit ng mga makina. Nang tumingin ako sa ibaba, ang sarili ko ngayon ay naging isa ng heavy truck overlord. Isang tunay na pag-iisa ng tao at sasakyan. Ako ang sasakyan. Pagkatapos, sa isang pag-iisip lang, nagsimulang humandar ang mga gulong, pagpreno, pagsindi ng mga ilaw. Nagagawa ang lahat ng ito sa pamamagitan lang ng pag-iisip. Ang overlord ay gumawa ng tunog makina. Una, itinaas ang unahan ng truck. Umikot ang drive shaft. Umurong ang mga gulong. Umitaw ang isang pares ng dambuhalang paang bakal. Nagbago ang baywang nito. Nagbago ang ulo nito. Sa loob lamang ng ilang segundo. Mula sa isang truck, naging isa akong nakatayong transformer. Ang buong katawan ko ay bagong-bago at kulay pula. May nakasukbit na mahabang espada sa aking likod. Ito na ba ang kapangyarihan? Kaawa-awa ang nakaraang buhay ko. Isa lang akong maliit na dekuryenteng sasakyan. Kailan may hindi ko naramdaman ang ganitong kapangyarihan. Ngunit ngayon, nag-aalab ang aking dugo. Sa mga sandaling ito, malino kong nararamdaman ang aking pagiging makapangyarihan. Ang katawan ko ay kasintaas ng isang gusaling may 5 palapag. Ngunit hindi naging magaspang ang aking mga galaw. Habang sinasanay ko ang aking katawan, bigla akong nakarinig ng sigaw para humingi ng tulong mula sa malayo. Ang mga taong sasakyan sa paligid ay unti-unting nagigising. Kasabay nito, dumarating na rin ang mga nagbagong anyong bakal na halimaw. Ang alagang aso sa bahay ay dumubol ang laki. Ang buong katawan niya ay naging bakal. Walang kinikilala at kinakagat ang sino mang makita. Ang imperyong Kanglong ay may 1 bilyong tao. Sa karaniwan, bawat pamilya na may 5 miyembro ay may isang sasakyan. Ibig sabihin, ang mga taong sasakyan ay hindi hihigit sa 200 milyon. Mayroong 800 milyong ordinaryong tao pa rin. Pero kung gaano karami ang mga hayop, walang sino man ang makabilang. Pero ang isang bagay na tiyak, ang bilang nila ay daan-daan o libo-libong beses na mas marami kaysa sa mga taong sasakyan. O kahit na 10,000 beses pa. Sa sandaling ito, ang bawat isang taong sasakyan sa paligid ay nagsimulang sumugod sa kani-kanilang mga bahay. At
Nakipaglaban sila sa mga bakal na hayop na sumulpot sa daan. Lumingon ako sa aking likuran. Nakakita ako ng isang taong sasakyan na may taas na mahigit 2 metro. Nakikipaglaban siya sa isang bakal na aso. Sa itsura niya, isa siyang tricycle. Ayun, ang isang binti ng tricycle ay kinagat ng aso. Nagtalsikan ng mga kislap, mukhang matatalo na siya. Kaya naman, agad akong nagbagong anyo bilang isang heavy truck. Tinudo ko ang silinyador at mabilis na sumugod. Ang 1 metrong taas na bakal na aso ay direkta kong sinagasaan at nahati sa 2. Pinagpawisan ng malamig ang ulo ng tricycle dahil sa takot. Tol, salamat. Hindi ligtas dito. Umalis ka na agad. Pagkasabi ko yun, muli akong nag-transform bilang isang robot na may taas na 15 metro. Pagkatapos, kinuha ko ang nasa loob ng dibdib ng bakal na aso. Isang berdeng kristal at isinubo ito. Ito ang power core ng bakal na aso. Ito ang pumalit sa orihinal nitong puso. Ito rin ang kaisa-isang paraan para mag-evolve ang mga taong sasakyan. Ang kumain ng kristal para palakasin ang sariling katawan. Hindi magtatagal, malalaman na ng lahat ang tungkol dito. Kaya kailangan kong samantalahin ang pagkakataon ngayon para agad na palakasin ang aking sarili. Kaya naman, nagmadali akong pumunta sa sentro ng lungsod. Dahil mayroong zoo doon, maraming malalaking hayop sa loob nito. Pagdating sa isang lumang kanto na may kalayuan pa mula sa sentro ng lungsod, bigla akong nakakita ng isang grupo ng mga bakal na lobo kasama ang isang grupo ng mga taong sasakyan na magkakasama. May 7 o 8 bakal na lobo at mahigit 20 taong sasakyan. Kaya agad akong nag-transform sa battle mode. Diretso akong sumugod sa grupo ng mga lobo. Ang dambuhala kong katawan at ang malupit kong pamamaraan ang nagpakita sa ibang mga motorbots kung ano ang tinatawag na sining ng karahasan. Wala pang 3 minuto, patay lahat ang 7 hanggang 8 steel wolves. Kinuha ko ang power crystal ng lobo at nilunok ito. Isang mainit na enerhiya ang damaloy sa aking katawan. Naramdaman kong lalo pa akong lumakas at mas tumigas pa ang aking balat. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating ako sa sentro ng syudad. Sa isang tingin, puro wasak na motorbots at steel beasts ang nakita ko. Mga tigre, oso, elepante, lahat ng mababangis na ito ay naroon. Sa panig naman ng mga motorbots, may isang team na kulay dilaw. Pawang mga heavy-duty truck na may taas na 10 metro. Kasama na rin ang isang excavator na may drill sa braso. Isang bulldozer na may napakalaking kamao. Ang pinakagaw pansin ay isang 20 metro. Ang taas na higanteng kulay dilaw. Isa itong mining dump truck. Sa syudad na ito, ang may kayang bumili niyan. Hula ko na kung sino ang may-ari ng sasakyang iyan. Siya ang kinilala sa hinaharap bilang si Wang Quan, ang Diyos ng pandirigma sa lupa. Isang napakalakas na kakampi. Ito na ang tamang panahon para kumampi sa kanya. Nang makita ko siyang nakikipaglaban sa isang buwaya na may habang 7 hanggang 8 metro, agad kong binunot ang aking espada at sumugod. Kapatid, nandito na ako para tulungan ka. Sa isang kislap ng puting liwanag mula sa espada, tumalsik ang buwaya ng 4 hanggang 5 metro dahil sa taga. Hindi pa man ito bumabagsak sa lupa. Nakita na ni Wang Quan ang isang pulang anino na lumundag patungo rito. Binutis ng ilang suntok ang tiyan ng buwaya. Pagkatapos ay may dinukot siyang kung ano at nilunok. Sinwerte ako. Grabe, ang swerte ko ngayon. Ang kasing laki ng kamao na power crystal ay nagpasaya sa akin habang hinihimas ko ang aking tiyan. Pagkatapos nito, lalong kuminang ang katawan ko. Ang laking ito ng crystal ay mas malaki pa sa pinagsama-samang nakuha ko mula sa mga steel wolves. Nang makita ni Wang Quan kung gaano kabangis ang bagong dating, sinabi niya, ubusin muna natin ang ibang steel beasts. Saka na tayo mag-usap. Kaya sumali na rin ako sa labanan. Pero ang totoo, hindi naman talaga ako nakikipaglaban. Sa ngayon, ako lang ang nakakaalam na maaaring i-upgrade ang mga power crystal. At bago pa ako dumating, kalaban na ng grupong ito ang steel beast. Sa sandaling ito, may 7 o 8 bangkay ng malalaking hayop na nakahandusay sa lupa. Sayang naman kung hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito. Salamat, mga kapatid. Pagkatapos kong ma-absorb lahat, tutulungan ko na kayo. Habang iniisip ko iyon, sinimulan kong lunukin ang mga kristal. Pagkatapos kong malunok lahat, ang anyo ko ay muling nagbago. Ang pulang katawan ng makina ay naging mas matingkad na pula. Lahat ng maliliit na parte na dating nakalabas ay nawala. Sa pangkalahatan, naging mas simple pero mas matikas ang itsura nito. Mga kapatid, nandito na ako. Sa isang mabilis na suntok, humawi ang hangin. Isang malakas na pagsabog ang tumama sa elepante. Ang elepanteng may bigat na ilang dosenang tonelada ay bumagsak sa isang suntok. Nakita ni Wang Quan ang natumbang mecha elephant. Puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Bakit ka nakatulala dyan? Sugod. Asintahin mo ang puso. Hindi pa nakakabawi sa gulat si Wang Quan. Pero sumabak na ulit siya sa laban ng buong lakas. Parami ng parami ang mga marka ng suntok sa katawan ng elepante. Ang mga hiwa ng espada ay pumutol maging sa mga pangil nito. Sinugod ni Wang Quan ang dibdib ng elepante at pinagsusuntok ito ng 12 beses. Malapit nang tumagos ang mga suntok niya. Nang bigla ko itong sinaksak mula sa likuran hanggang sa tumagos. Pagkatapos, sinabi ko, tulungan mo muna ang iba. Ako na ang bahala rito. Pagkasabi niyon, sinuntok ko at binutis ang puso ng elepante. At mabilis kong dinukot ang kristal. Wala pang isang segundo, nilunok ko na ito. Isa na namang malaking pakinabang. Pagkatapos, walang sabi-sabi. Agad akong sumugod sa susunod na labanan. Sa nakaraang buhay, nalaman lang ng mga motorman ang silbi ng power crystal. Pagkalipas ng isang buwan, kaya desidido na akong
samantalahin si Huang Quan. Sa kalamidad na ito, karaniwang kung anong sasakyan ka, iyon din ang lakas mo. Kahit gaano pa kalakas ang isang bisikleta, kahit mag-evolve pa ito ng maraming beses, gaano pa ba ito lalakas? Ang heavy truck ko ay maituturing ng nasa pinakamataas na antas. Lakas ng isang tunay na malakas. Kahit palakasin pa ang isang ordinaryong sasakyan habang buhay. Panimula pa lang niya yun. Pero kung ikukumpara kay Huang Quan, kulang pa rin. Masyadong halimaw ang taong to. Isang mining truck na tumitimbang ng daan-daang tonelada. Sino ang makakatagal sa suntok niya? Talagang siya na ang sukdulan ng kalakasan. Sa buong mundo, iilan lang ang kasingangas niya. Kung papalakas pa siya sa uli, sino pa ang magiging kalaban niya? Kalipas ng kalahating oras, natapos ang labanan. Sumigaw si Huang Quan, mga kapatid, atras na. At sinabi ko naman, mauna na kayo, ako na ang harang sa likuran. Naantig ng husto si Huang Quan sa sinabi ko. Mabuti kang kapatid, mag-iingat ka. Hihintayin ka namin sa unahan. Umalis si Huang Quan kasama ang mga natitira niyang tauhan. At ako naman, agad na ipinakita ang aking tunay na kulay. Wala na nga ang mga steel beast, pero may ilang mga katawan pa na hindi ko pa nahahalughog. Pagkatapos, sinimulan ko ng linisin ang lugar ng labanan. Pagkatapos kong lunukin ang kristal, ang mga guhit sa aking katawan ay lalong lumino. Tila may isang disenyo na malapit ng lumitaw sa aking dibdib. Kumpleto na ang pangalawang ebolusyon. Ang panlabas na anyo ng mecha ay naging mas fino. Wala na ang mga gulong sa likod ng paa. Palitan ito ng nagbabagang pulang bakal. Ang ulo ay mayroon ng paunang anyo ng mga bahagi ng mukha. Umumbok ang mga kalamnan, at ang katawan ay nagkaroon na ng baywang. Malaki rin ang itinaas ng aking lakas. Pero sa ngayon, hindi pa rin ito sapat. Sa nakaraang buhay, para maging isang tunay na mandirigmang motor, kailangan mong mag-evolve ng hindi bababa sa 5 beses. Para lang makaligtas sa kalamidad na ito. Habang may kalamangan pa ako sa impormasyon sa panahong ito, kailangan kong pabilisin ang aking evolusyon. At maging isang tunay na mandirigmang mecha. Pagkatapos nito, nag-anyong motorsiklo ako. Todo diin ako sa silinyador at hinabol ang convoy ni Huang Quan. Hindi ko pwedeng basta-basta palampasin ang ganitong pagkakataon. Pagkatapos kong makipagkita sa kanila, nalaman kong napakailang ng sitwasyon sa mga oras na iyon. Maliban kay Huang Quan, ang iba pang mga kasama ay mukhang nag-aalangan. Nalaman ko mula sa kanilang usapan, nabalak pala ni Huang Quan na iligtas ang isa niyang kaibigan. Pero ayaw sumama ng mga kasamahan niya. Kung gaano kalupit ang labanan kanina, sila mismo ang nakasaksi. Boss Huang, hindi sa hindi kami tapat. May pamilya rin akong binubuhay. Hindi ko talaga kayang isugal ang buhay ko. Biglang kinabahan si Huang Quan, at sumigaw siya ng malakas. Dagdag na 500,000 bawat isa. 1,000,000 kapag namatay. Alam ninyo kung anong klaseng tao ako. Siguradong makakarating sa mga pamilya ninyo ang perang ito. Pasensya na, Boss Huang. Hindi ka namin masasamahan sa pakikipagsakalarang ito. Masyadong malalakas ang mga halimaw na iyon. Natatakot ako. Kahit yung perang ipinangako mo, hindi ko nakukunin. Kahit hindi mayaman ang pamilya ko. Ngayong mayroon na akong ganitong kakayahan, hindi na siguro magiging mahirap ang kumita ng pera. Dahil sa sinabing iyon, biglang natauhan ng iba pang mga tauhan ni Huang Quan. Oo nga, isa na tayong mecha tao ngayon. Kahit magbuhat lang tayo ng semento maghapon, malaki na ang kikitain natin. Habang si Huang Quan ay nanlulumo, kumarap ako sa kanya. Kasama ako sa iyo. Talaga, mula ngayon, kaibigan na kita. Sabi ni Huang Quan nang may pasasalamat. Pero sa isip-isip ko, may iba akong plano. Sa dati kong buhay, noong papunta si Huang Quan sa Qingzhou, nakakuha siya ng isang pambihirang banal na sandata, isang nagbabagang dambuhalang espada. At dahil sa espadang ito, naging walang talo siya sa mga ka-level niya. Kaya pa niyang lumaban ng lampas sa kanyang antas. Kung ako ang unang makakakuha ng banal na sandatang ito, kung gayon, ang buhay na ito ay tiyak na magiging isang alamat. Pero hindi pa man kami nakakadalawang hakbang. Nanghina sa gutom si Huang Quan dahil sa laban kanina. Matapos mag-isip ng anggas na ito, naisip niya na dahil kami ay naging mga taong kotse. Siyempre, kailangan naming uminom ng gasolina. Kaya naman, walang sabi-sabing hinailan niya ako papunta sa gasolinahan. Agad niyang sinunggaban ang drum ng 98 octane na gasolina at lumagok ng lumagok. Teka, may mali. Bakit parang naglalakad pa rin ako? Pumukulo ang tiyan ko. Sa eksenang iyon, halos lumabas ang langis ko sa kitatawa. Agad kong sinabi na baka hindi pa niya natutunaw. Kailangan niya ng kaunting ehersisyo. Sakto namang may ilang mga bakal na tandang na tumatakbo sa di kalayuan. Ang mga bakal na hayop na ito, kapag nakakita ng mga taong makina, namumula ang kanilang mga mata at sabay-sabay na sumusugod. Nakita ko ang isang metrong laking tandang, na parang langaw lang na pinatay ni Huang Quan sa isang sampal. Nakangiti kong sinabi na baka mabusog siya kapag kumain ng manok. Pagkatapos ay dumampot ako ng isang bakal na tandang at sinimulang lapain ito. Nang makita iyon ni Huang Quan, wala siyang nagawa. Sinimulan niya itong ngat-ngatin kahit delikadong mabungi ang kanyang mga ngipin. Matapos niyang kainin ang buong bakal na tandang, nabawasan ng kaunti ang gutom ni Huang Quan. Nang sasabihin na sana niya sa akin ang magandang balita, nakita niyang kinuha ko lang pala ang dong mula sa bakal na tandang. At hindi ko man lang ginalaw ang ibang parte nitong bakal. Pagkaraan ng isang sandali, nang matauhan si Huang Quan, pinagmumura na niya ako. Buwisit ka, sinungaling ka, hindi lang sa pinainom mo ako ng
ng gasolina. Kumain ka palang napakaraming dong ng patago sa akin. Kaya pala tumangkad ka. Kaninang umaga lang, noong nakita ko ni Juan Juan, 15 metro lang daw ako. Maikli rin ang katawan ko, at kitang-kita pa sa labas ang ilang malalaking gulong ko. Pero ngayon, nang tiningnan niya ako ng maigi, mahigit 16 na metro na ako. Matingkad ang kulay, matipuno ang katawan, at halos nawala na ang mga elemento ng pagiging kotse sa katawan ko. Para na akong medyo nagaling sa pelikula. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Halata namang angdong ang pagkain nating mga taong kotse. Kahit medyo inis si Juan Juan, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang kuryosidad. Tinanong ako kung lahat ba ng steel beast ay mayroon nito. Hindi lang ang mga steel beast, kahit tayo ay mayroon din nito. Ang kristal ay katumbas ng puso ng isang hayop. Hindi lang ito nakakaprotekta, pinapalakas din ito ang katawan. At habang mas malakas ang steel beast, mas malaki rin ang kristal. Pagkatapos kong sabihin iyon, diretso akong tumitig sa kanya. Oh Guwang, ngayong alam mo na ang mga sikretong ito. Sasama ka pa rin ba sa akin? Anong pinagsasabi mo? Pasanggala ka, ang dami mo nang kinuha sa akin. Huwag kang aasang makakatakas hanggat hindi mo binabalik ang mga kristal. Nang marinig iyon, napatawa ako ng malakas, at tumakbo sa unahan para manguna sa daan. Alam kong hindi siya takot na maloko. Ang kinatatakutan niya ay ang maloko nang hindi niya alam kung bakit. Kung tutulungan ko siya nang walang anumang kondisyon, baka matakot pa nga siya. Habang naglalakad, nagtanong si Juan Juan tungkol sa evolution. Sinabi ko sa kanya lahat ng nalalaman ko, kasama na ang paglitaw ng isang malaking itim na marka pagkatapos ng 5 beses na evolution. Pagtingin niya sa dibdib ko, ang marka ay lumitaw na ng 3 sa 5. Agad na nang inag ang gilid ng labi ni Juan Juan. Kitang-kita na palala ng palala ang epekto ng sakuna. Kahit katanghalian tapat, ang langit ay puno ng madidilim na ulap. Walang sino man ang nakakaalam na bukod sa mga hayop, maging ang mga ulap ay nagiging bakal na rin. Kapag walang sikat ng araw, hindi mabubuhay ang mga halaman, at ang temperatura ay bababa araw-araw. Sa loob lamang ng isang buwan, ang temperatura sa ibabaw ng lupa ay bababa sa negative 20 degrees. Mawawalan ng kuryente at tubig. Walang pampainit, hindi makakapagtanim ng mga pananim. Pagkaubos ng pagkain, hindi magtatagal ang buhay ng mga ordinaryong tao. Kung bakit hindi nahuhulog ang ganoon kabibigat na ulap, walang sino man ang nakakaalam. Sa nakaraang buhay, may isang taong nakalagos sa mga ulap. Nagpadala siya ng isang grupo ng malalakas na mandirigma doon. Ngunit hindi alam kung sila ba ay buhay pa o patay na. Makalipas ang ilang oras, mas lalong dumilim ang langit. Hinaharangan ng may itim na ulap ang sikat ng araw. Pero hindi naman nawala ang araw. Sa umaga, sa ilalim ng matinding sikat, ang buong syudad ay nababalot ng kulay dilaw. Bahagya lang makita ang paligid. Pero sa gabi, sobrang dilim na hindi mo makita kahit ang iyong mga daliri. Sakto namang binuksan namin ang high beam para magpatuloy sa biyahe. Nang biglang may sumulpot na maliit na scooter sa di kalayuan. Ang lalaking sakay nito ay umiiyak at sumisigaw habang tumatakas papalapit dito. Sa likuran niya ay isang madilim na alon na binubuo ng mga bakal na daga. Ang paparating ay ang matalik na kaibigan ni Juan Juan na si Yang Fan. Nakita si Juan Juan na iniabot ang isang kamay para hawakan si Yang Fan. At bigla na lang tumakbo. Grabe, ang mapalibutan ng ganoon karaming daga. Hindi mo na kailangang isipin kung ano ang kahihinatnan. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang gasolinahan. 50 metro sa aming likuran. Walang tigil sa paghabol ang mga daga. Ibinagsak ko ang aking mga kamahong bakal sa lupa. Matapos makagawa ng malaking butas sa lupa, bumulwak ang gasolina na parang fountain. Napuno ng amoy ng langis ang hangin. Hinugot ko ang aking malaking espada at malakas itong inihagis. Ang espadang puno ng mga bingga ay kumuskas sa sahig. Mabilis nitong sinindihan ang buong gasolinahan. Ang nakakatakot na init ay agad na tumunaw sa kalahati ng mga daga. Dahil dito, nakatakas kaming 3 mula sa syudad. Matapos naming makatakas mula sa pugad ng mga mecha rat, agad kong binuksan ang pinto ng sasakyan at pinasakay si Yang Fan.